Hello, we start with breaking news. 8 children and a security guard have been killed after a 14-year-old boy opened fire in a school classroom in the Serbian capital, Belgrade. Chaos and panic at a Nevada middle school after a student opened fire. And tonight, a math teacher who lost his life in the shooting is being called a hero for putting his life on the line, trying to protect children who were in the line of fire. Noong March 24, 1998, nagsimula ang araw na parang normal lang para sa mga estudyante ng Westside Middle School sa Arkansas. Pero pagsapit ng 12:41 ng tanghali, tuluyan nang nagbago ang lahat. Dalawang batang lalaki, edad 11 at 13, ang nagsagawa ng maingat na planadong pananambang na ikinakitil ng 5 tao at ikinapinsala ng 10 pa. Pero hindi lang sila ang kaso. Narito ang ilan sa pinakabatang school shooter sa buong mundo, Part 2. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Dedrick Owens. Noong February 29, 2000, isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang pumasok sa Buell Elementary School, dala ang ninakaw na .32 caliber handgun. Itinutok niya ito sa kapwa estudyante na si Kayla Rowland at kinalabit ang gatilyo. Umalingaw-ngaw ang putok sa hallway ng paaralan. At sa sandaling iyon, isang first grader ang naging isa sa pinakabatang school shooter sa kasaysayan ng Amerika. Mas maaga ng umagang iyon sa Mount Morris Township, Michigan, punong-puno ng tensyon ang paligid habang sunod-sunod na tumutunog ang police radios tungkol sa pamamaril sa Buell Elementary School. Sa loob ng Genesee County Jail, napakinggan ni Dedrick Owens ang balita habang unti-unting bumabagsak ang kanyang pakiramdam. Nang marinig niya ang pangalan ng paaralan, alam niyang ang kanyang 6 na taong gulang na anak na lumaki sa mundong puno ng pinagbabawal, sandata at kaguluhan ang gumawa ng hindi maisip na krimen. Ang pagdating ni Dedrick sa trahedyang iyon ay bunga ng maraming sirang pangako at nasayang na pagkakataon. Noon, isa siyang family man, pero kalaunan ay nagpapatakbo sila ng kanyang asawa ng bentahan ng pinagbabawal mula mismo sa kanilang bahay, dahilan upang lumaki ang kanilang mga anak sa kapaligirang puno ng karahasan at adiksyon. Nang mangyari ang pamiminsala, nakakulong na si Dedrick dahil sa paglabag sa kanyang parol, isang cycle na tila hindi na makawala ang kanilang pamilya. Samantala, ang ina ng bata na si Tamara Owens ay may sarili ring pinagdadaanan. Isang linggo bago ang insidente, napalayas siya sa kanilang tinitirhan, kaya iniwan niya ang kanyang mga anak sa bahay ng kanilang tiyuhin, isang lugar na kilalang sentro umano ng bentahan ng ipinagbabawal. Ang ginamit na armas, isang .32 caliber semi-automatic handgun, ay tila ordinaryong bagay lamang sa lugar kung saan ang mga sandata at ipinagbabawal ay parang candy kung ipagpalit. Kinilala rin ng mga school officials ang batang lalaki bilang high risk, kaya isinama siya sa bagong counseling program. Pero sa huli, nabigo pa rin ang sistema na tulungan siya. Ilang araw bago ang pag-atake, nasuspindi na siya dahil sa pakikipag-away. Noong gabi bago ang insidente, nag-away sila ni Kayla Rowland. Kinaumagahan, dinala niya sa paaralan ang ninakaw na sandata. Ayon sa mga saksi, ang putok ay parang tunog lamang ng sumabog na lobo. Nang bumalik ang guro sa classroom, agad sinabi ng mga estudyante ang nangyari. Si Kayla na nakatayo sa harap ng salamin ay tinamaan ng bala sa dibdib. Bago raw kalabitin ang gatilyo, sinabi umano ng batang lalaki na ayaw kita. Habang ang huling mga salita naman ni Kayla ay makikitil na ako. Pagdating sa police station, natagpuan ng mga pulis ang bata na kalmadong naglalaro ng typewriter at gumuguhit ng mga larawan. Noong una, sinabi niyang ibang kaklase ang umatake kay Kayla. Pero matapos siyang pakainin ng Happy Meal at kausapin ng mahinahon, inamin niyang nakita niya ang sandata sa bahay ng kanyang tiyuhin at aksidente niyang inatake si Kayla. Ngayon, naharap si Prosecutor Arthur Bush sa isang sitwasyong halos wala pang precedent noon. Hindi pinapayagan ng batas na kasuhan ng murder ang isang 6 na taong gulang na bata. Bukod pa rito, hindi pa kayang unawain ng bata ang tunay na kahulugan ng kamatayan o intensyon sa kanyang edad. Kaya imbes na ang batang lalaki ang papanagutin, nagpasya si Prosecutor Arthur Bush na ituon ang kaso laban sa mga matatandang nagpabaya sa kanya. Si Jamal James, ang lalaking nag-iwan ng sandata sa madaling maabot na lugar, ay nahatulan ng involuntary manslaughter at nagsilbi ng 2.5 taon sa kulungan. Samantala, naharap naman sa neglect charges ang ina ng bata na si Tamara Owens, pero kalaunan ay na-dismiss din ang kaso laban sa kanya.
Habang nangyayari ito, patuloy namang nahirapang intindihin ng komunidad kung ano ang dapat gawin sa bata. Nagbabala pa si Sheriff Robert Pickle na nananatili pa ring mapanganib ang bata. Sa huli, ipinagkatiwala ng korte ang bata sa kanyang maternal aunt habang mahigpit na minomonitor ang kanyang pagdaan sa foster care at public school system. Pagsapit ng 2011, tumatanggap na siya ng state support at naghahanap ng trabaho. Pero hindi kailanman tuluyang naghilom ang pinsala ng kanyang nakaraan dahil noong 2012, muli siyang nasangkot sa panibagong problema sa batas. Isa itong matinding paalala na ang trauma noong pagkabata ay hindi basta nawawala. Mitchell Scott Johnson. Si Mitchell Johnson ay 13 taong gulang pa lamang nang maging isa siya sa pinakabatang school shooters sa kasaysayan ng Amerika. Ipinanganak siya sa Rochester, Minnesota noong August 11, 1984 at maaga pa lang ay puno na ng problema at kaguluhan ang kanyang buhay. Nang 7 taong gulang siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang kaya lumipat siya sa Jonesboro, Arkansas kasama ang kanyang ina at kapatid. Kalaunan, muling nag-asawa ang kanyang ina ng isang lalaking nakilala nito habang nagtatrabaho bilang correctional officer, bagay na nagdala ng bagong sitwasyon sa buhay ni Mitchell. Pero kahit nagkaroon sila ng bagong pamilya, nagsimula nang mapansin ang problema sa kanyang pag-uugali at lalo lamang itong lumala habang papalapit siya sa pagiging teenager. Ayon sa records ng paaralan, nakababahala na talaga ang kanyang asal. Sa mismong taon ng pag-atake sa Westside Middle School, 3 beses siyang napatawan ng in-school suspension. Mas lalong nakakagulat, naharap pa siya sa kasong hindi maganda sa isang batang babae. Ayon sa kanyang mga kaklase, kilala siyang nang iinis at madalas magyabang tungkol sa koneksyon niya umano sa mga gang. Unti-unti rin siyang nakilala dahil sa madalas niyang pag-uusap tungkol sa karahasan. Isang nakakakilabot na pahayag pa nga ang sinabi niya sa kaibigan niya na marami pa daw siyang kikitilin. Isang araw bago ang pag-atake, sinabi pa niya sa ilang kaklase na kinabukasan daw nila malalaman kung sino ang mabubuhay at sino ang makikitil. Kilalang kilala rin ang matinding pagkahilig ni Johnson sa mga sandata. Madalas niyang sabihin na gusto niyang sumali sa Bloods Gang at palagi siyang nagpapakita ng galit sa ibang tao. Kaunti lang ang kanyang mga kaibigan, pero isa sa madalas niyang makasabay sa school bus ay si Andrew Golden, na kalaunan ay naging kasama niya sa nakamamatay na pananambang. Kahit magkaiba sila ng edad, si Johnson ay nasa 7th grade habang si Golden naman ay 6th grade. Nagkaroon sila ng koneksyon dahil pareho silang interesado sa sandata at pinsala. Habang papalapit ang araw ng pamiminsala, lalo pang naging hindi normal ang kilos ni Johnson. Nagsimula siyang magbitaw ng mas seryosong pagbabanta, kabilang ang isa laban sa dating nobya na nakipaghiwalay sa kanya. Pero sa kabila ng malinaw na warning signs, walang naging epektibong aksyon upang pigilan sila. Doon nagsimulang planuhin ni Johnson at Golden ang kanilang pag-atake ng sobrang detalyado at malamig ang pag-iisip. Nagnakaw sila ng mga armas mula sa bahay ng lolo ni Golden at nag-ipon ng mahigit 2,000 na bala. Noong gabi bago ang pag-atake, nilagyan nila ng camping supplies, pagkain, ninakaw na armas at survival gear ang Dodge Caravan ng ina ni Johnson. Hindi lang basta pag-atake sa paaralan ang plano nila. Balak din nilang tumakas papunta sa Kakahuyan at maglaho. Kinabukasan, sinadya nilang hindi sumakay sa school bus at dinala ang van papunta sa Westside Middle School. Habang 5th period, hinila ni Golden ang fire alarm. Nang magsilabas ang mga estudyante at guro mula sa gusali, agad silang pinaputukan ng dalawa mula sa tinataguan nilang pwesto sa Kakahuyan. Napakasaklap ng naging resulta. 5 tao ang nakitil, kabilang ang isang guro at 4 na estudyante, habang 10 pa ang napinsalaan. 10 minuto lamang matapos magsimula ang pamamaril ay naaresto na ng pulisya sina Johnson at Golden. Natagpuan ang kanilang van halos kalahating milya ang layo mula sa paaralan, puno ng mga gamit para sana sa pagtakas nila. Sa paglilitis, nagbasa si Johnson ng liham ng paghingi ng tawad, pero sinabi niyang wala raw siyang partikular na target. Dahil menor de edad siya, juvenile court siya nilitis at ang pinakamabigat na parusa na maaari niyang matanggap ay pagkakulong hanggang sa edad na 21. 7 taon lamang ang ginugol ni Mitchell Johnson sa kulungan bago siya nakalaya noong ika-21 niyang kaarawan noong 2005. Pero ang kanyang paglaya ay nagdulot ng matinding galit at pagkabigla, lalo na sa mga pamilya ng mga biktima na napilitang panoorin siyang muling makalaya matapos ang trahedya noong 1998.
Hindi rin nagtagal bago muling bumagsak ang kanyang buhay matapos makalaya. Noong 2007, muli siyang naaresto dahil sa pagmamay-ari ng ipinagbabawal at isang loaded na sandata. Dahil bawal na siyang humawak ng armas bilang dating nahatulan, naharap siya sa federal weapons charges. Nag-plead siyang not guilty, pero pansamantala siyang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Pagsapit ng 2008, napatunayang guilty si Johnson sa pagmamay-ari ng armas habang gumagamit ng ilegal na ipinagbabawal. Ilang araw lang ang lumipas, muli na naman siyang inaresto. Ngayon naman dahil sa pagdadala ng ipinagbabawal at paggamit ng ninakaw na credit card. Noong September 2008, hinatulan siya ng 4 na taong federal prison sentence dahil sa mga kasong may kaugnayan sa ipinagbabawal at armas. Ipinahayag pa ng hukom ang pagkadismaya sa kabiguan ni Johnson na magbago at sinabi rito na anuman ang haba ng sentensya mo, may buhay ka pa rin. Pero ang mga kinitil noong 1998, wala na. Noong October 2008, umamin naman si Johnson sa felony theft charges matapos niyang nakawin ang debit card ng isang lalaking may kapansanan at gamitin ito para bumili ng pagkain. Inamin din niyang may dala siyang pinagbabawal nang siya ay maaresto. Pagsapit ng November 2008, si Johnson, na noon ay 24 na taong gulang na, ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong dahil sa theft at drug possession. Bagamat maaari sana siyang humarap sa hanggang 30 taong sentensya, nabawasan ito dahil nabura o na-expunge na ang kanyang juvenile record. Noong January 2009, nadagdagan pa siya ng panibagong 6 na taong sentensya dahil sa isa pang kasong pagnanakaw, kaya umabot sa 18 taon ang kabuuan ng kanyang state prison sentence. Maaari sana siyang maging eligible for parole noong 2011 pero kailangan pa rin niyang harapin ang sunod na 4 na taong federal sentence. Sa kabila ng magulong nakaraan, nakalaya si Johnson mula sa kulungan noong July 2015 at ipinasok sa isang drug rehabilitation program sa Texas. Pagsapit naman ng 2017, matagumpay na naisampa ng mga pamilya ng mga biktima ang kaso laban kina Johnson at Andrew Golden at nanalo sila ng $150 million na danyos. Pero halos simboliko lamang ito dahil wala namang malaking ari-arian o pera ang dalawa. Victor Cordova Jr. Noong November 1991, isang malakas na putok ng sandata ang umalingaw-ngaw sa loob ng Deming Middle School sa Deming, New Mexico. Sa lobby ng paaralan, bumagsak ang isang estudyanteng si Araceli Tena matapos tamaan ng bala. Sa malapit, nakatayo si Victor Cordova Jr. Habang hawak ang isang .22 caliber pistol, bakas sa mukha ang matinding gulat at pagkalito. Hindi na bago kay Victor ang hirap sa buhay. Mas maaga noong taong iyon namatay ang kanyang ina dahil sa cancer, isang trahedyang nagdulot ng matinding depression sa batang lalaki. Nakatira siya sa Palomas, Mexico, malapit sa border, pero nag-aaral siya sa Deming bilang isang US citizen. Kahit bata pa siya, inilalarawan siya ng mga nakakakilala bilang matalino, ngunit maraming dinadalang problema. Para bang napakabigat ng lungkot at dalamhating pasan niya para sa kanyang murang edad. Noong umagang iyon, dinala ni Victor ang sandata sa paaralan na may trahedyang plano. Ayon sa kanyang abogado, balak daw niyang gamitin ang sandata laban sa sarili niya. Pero habang pumapasok siya sa mataong lobby, may nangyaring hindi inaasahan. Nabangga siya ng isa pang estudyante dahilan upang aksidenteng pumutok ang sandata. Direktang tumama ang bala sa likod ng ulo ni Araceli Tena. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagdulot iyon ng matinding takot at kaguluhan sa buong paaralan. Si Victor Cordova habang hawak pa rin ang sandata ay itinuro ito sa mga pulis at school officials bago tuluyang sumuko. Agad namang isinugod ng mga emergency responders si Araceli Tena sa Thomason Hospital sa El Paso. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, binawian siya ng buhay makalipas ang 2 araw. Nabigla ang buong komunidad, isang batang buhay ang nawala, habang isa pang kabataan ang tuluyang nasira ang kinabukasan, lahat dahil sa isang iglap ng kaguluhan at trahedya. Mabilis na naging laman ng balita sa buong bansa ang pagkakaaresto kay Victor. Sa edad na 12, naging isa siya sa pinakabatang taong naharap sa kasong murder sa New Mexico. Nagbukas ang kaso ng mabibigat na tanong tungkol sa juvenile justice, mental health at epekto ng matinding lungkot at trauma sa isip ng mga bata. Sa korte, umamin si Victor ng guilty sa isang bilang ng second-degree murder at 11 counts ng aggravated assault. Iginiit ng kanyang depensa na dinala niya ang sandata sa paaralan para pinsalain sana ang sarili niyang buhay at hindi para manakit ng iba. Pero sa kabila nito,
hindi na mababago ang trahedyang nangyari. Hinatulan siya ni Judge V. Lee Vesley ng 2 taong juvenile detention, ang pinakamataas na parusang pinapayagan ng batas para sa batang kaedad niya. Gayunpaman, humiling ang prosekusyon ng taunang extension na maaaring magpanatili kay Victor sa state custody hanggang sa kanyang ika-21 kaarawan kung aaprubahan ng hukom bawat taon. Isa itong sentensyang pilit binabalanse ang hustisya at awa para sa isang batang dumaan na rin sa matinding paghihirap. Matinding pinsala ang iniwan ng pag-atake sa komunidad. Patuloy na nagluluksa ang pamilya ni Araceli at sa pagitan ng pagluha, sinabi ng kanyang ama na sinira niya ang buhay namin, ang buhay ko at ng buong pamilya ko. Wala nang magiging pareho. Samantala, sinabi ng mga autoridad na ang 2 batang lalaki na napinsalaan sa insidente ay nasa stable condition at inaasahang mabubuhay. October 21, 2013, sa Sparks Middle School sa Nevada, nabasag ang tahimik na routine ng umaga nang marinig ang unang putok malapit sa basketball courts. Nagtakbuhan ang mga estudyante sa matinding takot. Nagmadaling protektahan ng mga guro ang kanilang mga classroom habang unti-unting naganap ang isang trahedyang yumanig sa buong Amerika. Si Jose Reyes ay 12 taong gulang lamang noon, isang 7th grader na matagal nang may problema sa pagsasalita mula pa noong kindergarten at madalas makaramdam ng pag-iisa sa kanyang mga kaklase. Ang kanyang mga magulang na mula sa Mexico ay nagpapatakbo ng isang lokal na restaurant at pilit na bumubuo ng magandang buhay para sa kanilang 3 anak. Pero sa likod ng normal na imahe ng kanilang pamilya, lihim na nakikipaglaban si Jose sa depression at matinding social problems na halos walang nakapansin. 3 araw bago ang pamiminsala, dinala siya ng kanyang ama sa isang psychotherapist. Napansin ng doktor ang malinaw na senyales ng depressive disorder at niresetahan siya ng generic na bersyon ng Prozac. Ikinuwento rin ni Jose na madalas siyang inaasar sa paaralan, tinatawag ng masasamang pangalan at pakiramdam niya ay isa siyang outcast. Pero walang anumang palatandaan sa konsultasyong iyon ang nagbigay ng babala sa planong nasa isip niya. Noong Lunes ng umagang iyon, dumating si Jose sa paaralan dala ang Ruger SR 9C9mm semi-automatic handgun ng kanyang ama. May dala siyang 2 magazine, isa na may 17 bala at isa na may 10, kasama ang planong mag-iiwan ng matinding sugat sa buong komunidad. Habang nagtitipon ang mga estudyante sa basketball courts bago magsimula ang klase, biglang nagpaputok si Jose Reyes. Ang unang tinamaan ay si KJ Kirsch, isang kapwa estudyante na napinsala sa balikat. Lalong lumala ang kaguluhan habang nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga estudyante para magtago. Nang makita ang nangyayari, agad namang kumilos si Michael Lansbury, isang 45 years old na math teacher at dating Marine. Hinarap niya si Jose upang protektahan ang mga estudyante at subukang pakalmahin ang sitwasyon. Pero pinaputukan siya ni Jose at tinamaan ng nakamamatay. Dahil sa ginawa ni Lansbury, nagkaroon ng mahalagang ilang segundo ang mga estudyante upang makatakas, kapalit naman nito ang kanyang sariling buhay. Kalaunan, tinawag siyang bayani ng maraming saksi. Isang taong isinugal ang sariling buhay para iligtas ang mga bata mula sa panganib. Pagkatapos noon, nagpaputok pa si Jose ng 2 beses laban sa isa pang guro na si Mr. Perez, pero parehong hindi tumama ang mga bala. Samantala, habang sinusubukan naman ni Mason Davis na tulungan si Lansbury, inatake siya ni Jose sa tiyan. Nang halos wala ng tao sa courtyard at papalapit na ang mga pulis, ibinaling ni Jose ang sandata sa kanyang sarili at kinitil ang kanyang buhay. Sa investigasyon matapos ang trahedya, natuklasan ang magulong motibo ni Jose. Nag-iwan siya ng 2 sulat kamay na notes, isa na nagpapakita ng galit dahil sa pang-iinis sa kanya at pagnanais na makaganti, at isa naman na tila minamaliit ang koneksyon ng hindi maganda o violent video games sa kanyang ginawa. Natagpuan din sa kanyang cellphone ang mga larawan ng mga shooters ng Columbine High School tragedy, habang sa family computer nila ay may mga searches tungkol sa Super Columbine Massacre RPG. Nadiskubre rin ng mga investigador na may koleksyon siyang 47 violent-themed video games. May ilang estudyante ring umaming minsan siyang inaasar, tinatawag ng kung ano-anong pangalan, at minsan pangaraw ay napagkamalang umihi sa pantalon matapos mabuhusan ng tubig. Pero ayon sa pulisya, wala silang nakitang ebidensya ng matinding pang-iinis laban kay Jose. Lumabas din sa investigasyon na kamakailan lamang ay nagsimula siyang magpakita ng mga senyales ng autism.
Samantala, nakaranas din ng matinding batikos ang kanyang mga magulang pero walang ebidensyang nagpapatunay na alam nilang maaabot ni Jose ang sandata. Nakalagay raw ito sa kitchen cabinet na inaakalang hindi niya maaabot. Sa huli, walang isinampang kaso laban sa kanyang mga magulang. Hanggang ngayon, nananatiling paalala ang Sparks Middle School shooting tungkol sa komplikadong mga dahilan na maaaring humantong sa trahedya mula sa hindi napapansing warning signs hanggang sa epekto ng untreated mental health issues at kahalagahan ng school safety. Noong March 2, 1987 sa DeKalb, Missouri, umaalingaw-ngaw pa ang tawanan at ingay sa hallways ng isang maliit na rural junior high school nang pumasok ang 12 years old na si Nathan Daniel Ferris sa kanyang 7th grade history class, dala ang isang Pont .45 caliber pistol. Ang sumunod na mga pangyayari ay magiging isa sa pinakabata at pinakatrahedyang school shooting incidents sa kasaysayan ng Amerika. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Ferris, isang batang medyo mabigat ang pangangatawan na tinatawag na chubby ng kanyang mga kaklase, ay matagal ng biktima ng walang tigil na pang-iinis. Noong Biyernes bago ang insidente, binalaan pa niya ang ilan niyang kaibigan na huwag nang pumasok sa paaralan pagsapit ng Lunes dahil aasikasuhin daw niya sila. Pero walang nakaunawa kung gaano kaseryoso ang banta niya. Noong umagang iyon, ilang sandali bago dumating ang guro, inilabas ni Ferris ang sandata ng kanyang ama mula sa isang duffel bag at sinabi sa kanyang mga kaklase na aatakihin ko kayo. Agad na nagsiksikan sa isang sulok ng classroom ang halos 12-dosenang estudyante habang nanginginig sa takot. Pero may dalawang estudyanteng agad niyang pinagtutuunan ng pansin. Isa rito si Timothy Perrin, 13 taong gulang at isa ring kaibigan ni Nathan. Nang makita niyang nakatutok ang sandata sa iba, agad siyang tumalon upang agawin ang armas. Nauwi iyon sa kanyang pagkakitil, pero malamang ay marami rin siyang nailigtas na buhay. Ayon sa mga investigador, isang bala ang tumama kay Timothy sa tiyan at nasundan pa ng tama sa ulo. Sa kabila nito, nagawa pa niyang gumapang palabas ng classroom papunta sa hallway bago bumagsak. Samantala, habang nasa labas lamang ng pinto ang guro, ibinaling naman ni Nathan ang sandata sa kanyang sarili. Nang matapos ang lahat, 5 basyo ng bala ang naiwan sa sahig ng classroom habang may 2 pang natitirang live rounds sa sandata. Kapwa isinugod sa ospital sa St. Joseph ang 2 batang lalaki mula sa Rushville, pero kapwa rin silang idineklarang wala na kalaunan. Ayon sa superintendent ng paaralan, wala sa 2 bata ang kilalang problem student. Pero agad at matinding naapektuhan ng trahedya ang maliit nilang komunidad. Isang crisis response team na binubuo ng mga counselor, psychologist at clergy mula sa Heartland Hospital System ang agad na ipinadala sa paaralan. Nagkaroon ng mga group at individual sessions para sa mga guro, staff at estudyante upang matulungan silang harapin ang matinding trauma ng nangyari. Nagdesisyon din ang superintendent na ibalik agad sa normal ang klase sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanya, sinasabi nilang mas mabuti raw na makabalik agad kami sa normal na routine sa lalong madaling panahon. Si Norman Walton, ang guro ng klase, ay nasa labas lamang ng classroom nang magsimula ang pag-atake. Samantala, si Barbara Phillips, isang 17 years old na estudyante na nasa school library sa tapat ng silid-aralan, ay nakarinig ng 4 na putok. Natagpuan ng mga autoridad ang 5 basyo ng bala sa loob ng classroom at 2 pang live rounds sa sandata na pag-aari ng ama ni Ferris. Humigit kumulang 1 dosenang estudyante ang direktang nakasaksi sa nakakatakot na insidente. Ayon pa sa mga investigador, malaki ang posibilidad na napigilan ni Timothy Perrin ang mas malaking trahedya dahil sa kanyang kabayanihan. Ang mabilis niyang pag-aksyon ay maaring nakapagligtas ng maraming buhay noong araw na iyon. Nang matapos ang investigasyon, inamin ng mga autoridad na wala kaming paraan para matukoy ang motibo dahil nakitil si Nathan Ferris. Hindi namin malalaman kung ano ang tumatakbo sa isip niya noong oras ng pag-atake. Pero malinaw na naroon ang mga warning signs, ang pang-iinis, mga pagbabanta at ang madaling pagkuha sa isang nakamamatay na armas.